Kumakabog ang dibdib ko habang nagtatago ako sa loop ng malaking aparador ng aming silid dito sa isang tanyak na otel sa Maynila. Amoy na amoy ko pa ang mamahaling kahoy at ang halimuyak ng mabulaklak mula sa labas. Ngayong gabi sana ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Kinasal ako kay Mateo, isang lalaking akala ko ay hulog ng langit para sagipin ako sa kalungkutan. Matapos mamatay ang aking ama sa isang malagim na aksidente sa isang madilim na lansangan sa Hilaga noong nakaraang taon, si Mateo ang naging sandalan ko. Siya ang umalalay sa akin nang halos bumigay ang aking katawan sa pag-iyak. Kaya naman, naisip ko na sorpresahin siya ngayong gabi. Sabi niya kukuha lang siya ng mainom sa ibaba upang makapagdiwang kami ng tayong dalawa lamang. Kaya nagtago ako sa loop ng madilim na aparador. Naisip ko, gulatin ko kaya ang aking mahal na asawa pagpasok niya. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin at tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo nang bumukas ang pinto ng silid. Hindi ang mapamilyar at magaang na yabag ni Mateo ang narinig ko. Mabibigat ang mga hakbang na papalapit. Agad na binuksan ang isang estranghero ang pinto ng aparador. Gusto kong sumigaw ng buong lakas upang humingi ng saklolo. Isang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan at may malalim na peklat sa kilay ang nakatitik sa akin ng tuwid. Wala siyang dalang sandata, kundi isang maliit na telepono. Tinapat niya ang telepono sa aking mukha at pinindot ang isang buton ng walang pasabi. Mula sa maliit na kagamitang iyon, narinig ko ang boses ng aking asawa. Si Mateo. Ngunit ang boses niya ay hindi malambing, hindi nagumapaw sa pagmamahal, at higit sa lahat, walang bakas ng lalaking nangako sa akin sa harap ng altar kaninang umaga. Tumatawa siya ng malakas, isang halahak na nakakapangilabot at nanunuot hanggang sa aking magabuto. Salamat sa Diyos at natapos din ang kasal na ito. Sabi ngang boses ni Mateo mula sa telepono. Nakakasuka na magpanggap na mabait at magalang sa harap ng babaeng iyon araw-araw. 2 taon akong nagtiis na magsimba tuwing linggo sa Quiapo at makunwaring nakmamalasakit sa mga kawanggawa niya para lang makuha ang loop niya. May narinig akong sagot mula sa isang babae. Boses iyon ni Elena, ang itinuturing kong pinsan ni Mateo na galing pa sa malayong probinsya. Isang ulila na tinulungan namin at pinatira sa aming bahay. Kunting tiis na lang, mahal ko, sabi ni Elena sa telepono. Ang kanyang tinig ay mapangakit at puno ng pananabik. Alalahanin mo, para ito sa kinabukasan natin. Kapag nakuha na natin ang lahat ng yaman ng pamilya niya, makakaalis na tayo dito at magpapakasarap sa ibang bansa. Nagsalita muli si Mateo, tila ba nagmamalaki sa kanyang masamang balak. O, planado na ang lahat. Sa loob ng 3 buwan, gagawin ko siyang bali. Gagamitin ko ang kasaysayan ng nanay niya na namatay sa matinding kalungkutan matapos ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong dekada 90. Papainumin ko siya nga gamot na magpapagulo sa isip niya hanggang sa ideklara siyang wala sa sarili para pamunuan ang kumpanya ng kanyang ama. Pag nakuha ko na ang kapangyarihan sa lahat ng ari-arian, kukunin ko ang lahat ng salapi, hihiwalayan ko siya ng tuluyan, at ipapasok ko siya sa paggamutan ng ngamay isip. Tayo na ang magpapakasarap sa buhay na matagal na nating inaasam. Parang gumuho ang buong mundo ko sa loob ng madilim na aparador na iyon. Nanghina ang aking mga tuhod at napaupo ako sa malamig na sahig, katabi ng aking mahabang damit pangkasal na gawa pa sa pinong sutla. Ang lalaking pinakasalan ko kaninang umaga ay isang ganit na demonyo. Ang babaeng tinuring kong parang tunay na kapatid ay ang kanyang kabit at kasapwat sa kasamaang ito. Pinlano nila ang pagkasira ng aking buhay bago pa man kami sumumpa sa harap ng Diyos. Naramdaman ko ang matinding pagkahilo at pandidiri na tila ba gusto kong isuka ang aking sariling puso. Pinatay ng estranghero ang telepono. Tinitigan niya ako sa gitna ng aking pag-iyak na walang tunog. Nanginginig ang buong katawan ko, pumapatak ang malamig na pawis sa aking noo. Biglang may narinig kaming maghahakbang mula sa labas megasilit. Si Mateo. Pumasok siya at sinubukang buksan ang pinto aming kwarto ngunit nakakandado ito mula sa loob. Mahal. Bakit nakasara? Nagbibihis ka ba? Tanong ni Mateo mula sa labas ng pinto. Ang boses niya ay kasing tamis ng pulot. Ngunit ngayon ay parang nakamamatay na lason sa aking pandinig. Lumapit ang estranghero sa aking tainga at bumulong ng mahina subalit puno ang diin. May 2 kang pagpipilian ngayon. Una, sumigaw ka at harapin mo siya agad-agad, ngunit asahan mong babaliktarin niya ang kwento dahil wala kang matibay na katibayan sa ngayon. Sasabihin niyang nababaliw ka na dahil sa sobrang pagod sa kasal. At ang plano niyang ikulong ka sa pagamutan ay magsisimula na ngayong gabi. Mamamatay ka ng unti-unti sa makamay niya ng walang kalaban-laban.
Huminto siya sandali upang bigyan akong pagkakataong mag-isip habang patuloy na kumakatok si Mateo sa labas, bago siya nagpatuloy. Pangalawa, manahimik ka. Punasan mo ang iyong mga luha at ibalik ang iyong tapang. Lumabas ka at magpanggap na walang anumang nangyari. Makisakay ka muna sa kanyang maduming laro. Habang ginagawa mo iyan, tutulungan kitang bumuo ng plano para sirain siya ng dahan-dahan, pabagsakin siya sa paraang hindi niya inaasahan. Ako si Hector. Pumili ka ngayon. Sumigaw at matalo. O manahimik at manalo. Tiningnan ko si Hector. Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang pawis at dugo ng aking ama sa pagbuo ngaming kumpanya mula sa mga guhong nakaraan. Naalala ko ang sakripisyo ng aking ina na namatay na may sakit sa puso. Hindi ko papayagang angkinin ito ng isang manlolokong tilalinta na sumisipsip sa aming kabuhayan. Huminga ako ng malalim, pinunasan ko ang aking maluha, at tumango ng buong tatag. Lalaban ako. Tinuro ni Hector ang banyo at mabilis na tumakas palabas sa binta ng balkonahe, naglaho sa dilim mong gabi na parang anino. Patakbo akong pumasok sa banyo, nahilamos upang itago ang namamagang mga mata, at naglagay ng kaunting pulbo upang magmukhang sariwa. Lumabas ako at pinuksan ang pinto para kay Mateo na may ngiti sa labi. Nakatayo siya doon, nakangiti ng matamis, suot ang kanyang barong Tagalog. Napakakisik niya sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ngunit sa likod nito ay isang nabubulok na kaluluwa na uhaw sa yaman. Pasensya na mahal. Nasa banyo ako kaya hindi ko agad narinig ang katok mo, sabi ko gamit ang boses na pinilit kong maging kalmado at malambing. Pumasok siya at niyakap ako ng mahigpit. Nang dumampi ang katawan niya sa akin, gumapang ang kilabot sa aking batok. Ang yakap na dati ay nagbibigay ng init ay tila ngayon ahas na sumasakal sa aking pagkatao. Pumikit ako at nagpigil ng hininga upang hindi niya maamoy ang aking takot at galit. Umupo ako sa upuan upang lumayo sa kanya. Nagdahilan na ako ay pagod na pagod mula sa pag-aasikaso ng ating mga bisita. Habang nagpapalit siya ng damit at nakatalikot sa akin, nakita ko ang kanyang telepono sa ibabaong lamesa. Umilaw ito dahil may pumasok na mensahe. Sa mabilis at patagong sulyap, nabasa ko ang mensahe mula kay Elena. Galingan mo ang pag-arte mo ngayong gabi, mahal ko. Huwag mong kalimutang inumin ang bitamina mo para lumakas ka sa gagawin mo sa kanya. Mahal na mahal kita. Nag-init ang aking mga mata, tila nagbabaga ang aking paningin ngunit pinigilan ko ang aking sarili na sumabog. Haharapin ko ang demonyong ito, ngunit hindi ngayon, hindi sa gabing ito. Nagpanggap akong natutulog at lubang pagod. Umiwas sa anumang pagipo at paglalambing niya. Nang makatulog na ng mahimbing si Mateo at marinig ko ang kanyang pahilik, dahan-dahan kong kinapa ko ang gilid ng upuan kung saan nagtago si Hector kanina. May naiwan siyang maliit na piraso ng matigas na papel. Isang tarheta. Sa tulong ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nabasa ko ang nakasulat doon. Hector, pribadong investigador, at isang numero ang telepono. Tiningnan ko ang lalaking natutulog sa tabi ko na umasang siya ang magiging hari ng aking palasyo. Ang innocent at mahinang babae na namatay na ngayong gabi. Nakikiting ang aking panga at naikuyom ko ang aking makakamaw. Kung gusto niya nga larong ng panlilin lang, ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking palabas sa buhay niya. Ngunit bukas ng umaga pagising namin, paano ko maiwasan ang unang lason na ihahanda niya para sa akin? Pagising ko kinabukasan, mabigat pa rin ang aking dibdib at tila may nakadagan na malaking bato sa aking pahinga. Ang sikat ng araw ay tumagos sa manipis na kurtina ng aming silid sa otel, ngunit walang init itong dala sa aking namamanhit na katawan. Nakadilat lamang ako sa kisame, inaalala ang bawat katagang narinig ko kagabi. Sa tabi ko ay si Mateo, mahimbing na natutulog, ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa sa isang payapang ritmo. Dati, ang panunot sa kanya habang natutulog ay nagbibigay sa akin ng labis na kaligayahan. Ngayon, ang nakikita ko lamang ay isang halimaw na nakukubli sa anyo ng isang maamong tupa. Gumagalaw na siya. Mabilis kong ipinikit ang aking mga mata at nakunwaring natutulog pa. Naramdaman ko ang paglapat ng kanyang ngalabi sa aking noo. Isang malamig na halik na nagdulot ng kilabot sa aking gulugot. Bumangon siya at narinig ko ang kanyang mayabak patungo sa banyo, sinundan ng ugong ng tubig mula sa gripo. Nang masigurado kong malayo siya, idinilat ko ang aking mga mata. Oras na para maksimula ang aking pagharte. Ako na ngayon ang pangunahing tauhan sa sarili kong dula, at ang taya dito ay ang aking buhay at ang pamana ang aking mga magulang. Paglabas niyang banyo, nakangiti siyang lumapit sa akin. Magandang umaga, mahal ko, bati niya na may kasamang lambing sa boses. Ipagtitimpla kita ng mainit na tsaa. Alam kong napagod ka sa dami ng babisita natin kahapon. May dala akong espesyal na dahon mula sa probinsya. Pampakalma ng isip at pampabawas ng nerbiyos. Sabi ng doktor,
Maganda raw ito para hindi ka masyadong mag-alala sa mga ewang negosyo ng tatay mo. Nanginig ang aking kalamnan ngunit pinilit kong ngumiti at tumango ng marahan. Salamat, Mateo. Napakabuti mo talaga sa akin. Sagot ko gamit ang boses na tila naglalambing ngunit may bahid ng pagod. Tumalikot siya upang asikasuhin ang inumin. Habang nakatalikot siya, nakita ko mula sa salamin ng aparador ang palihim niyang pahugot ng isang maliit na pakete mula sa kanyang bulsa. Ibinaon niya ang isang uringang puting pulbos sa loob ng tasang may mainit na tubig at mabilis itong hinalo. Iyon na marahil ang lason na nabanggit niya sa telepono, ang gamot na sisira sa aking katinuan. Bumalik siya sa gilid ng kama at inabot sa akin ang tasa. Amoy na amoy ko ang pinahalong luya at sampaguita. Ngunit sa likod ng pamilyar na halimuyak na ito ay may kakaibang tapang na sumusugat sa aking pang-amoy. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mamata ay tila mamatatalim na patalim na nag-abang sa pagiwang ng aking lalamunan. Humigop ako ang kaunting ngunit hindi ko ito nilunok. Napaso ako. Bulalas ko habang ibinababa ang tasa sa maliit na lamesa sa tabi ang kama. Napaso ang dila ko. Mahal. Pwede mo ba akong kumuha ng malamig na tubig sa maliit na refrigerator doon? Dali-dali siyang tumalikot upang kumuha ang tubig. Sa sandaling iyon, hindi na ako nag-atubili. Kinuha ko ang tasa at mabilis na ibinuhos ang halos lahat ng laman nito sa malaking paso ng halamang palmera na nakapalamuti sa gilid ng aming kama. Ang tuyong lupa ay mabilis na sip-sip ang mapanganib na likido. Pagtakbo niya pabalik dala ang baso ang malamig na tubig. Hawak ko na muli ang tasa at nakukunwaring nilunok ang huling patak ng tesaa. Ubos na, mahal. Medyo mapait pero masarap sa lalamunan, sabi ko sabay abot sa kanya ang walang lamang tasa. Nakita ko ang isang mabilis na pagngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting ng tagumpay na lalong nagpakulo sa aking dugo. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang lason ay didilik lamang sa maugat ng isang halaman. Kinahapunan, umuwi kami sa aming malaking bahay sa lungsod Quezon. Ang tahanang ipinundar ng aking yumaong ama mula sa kanyang pawis at dugo bilang isang mangangalakal. Sinalubong kami ni Elena. Suot niya ang isang simpleng kasuotan ngunit hindi nakaligtas sa akin ang mapanuksong tingin niya kay Mateo. Ate, kuya, kamusta ang unang gabi ng inyong kasal? Tanong niya na may pilit na inosenteng tono. Nakunwari akong nahihilo at humawak sa braso ni Mateo. Medyo masama ang pakiramdam ko, Elena. Siguro dahil sa pagod at sa daming ang iniisip ko tungkol sa kumpanya. Sagot ko habang umaarte na tila nawawalan ng panimbang. Nakatinginan sina Mateo at Elena. Akala marahil nila ay mabilis na umepekto ang unang dosis ang kanilang lason. Inalalayan ako ni Mateo patungo sa aming kwarto at pinagpahinga. Habang nakahiga ako, narinig ko ang mahinang pag-usap nilang dalawa sa labas ng pintuan, nagtatawanan ng palihim. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa maglasang dugo ito upang pigilan ang aking sarili na lumabas at saktan silang dalawa. Lumipas ang 3 araw ng patuloy na panlilinlang. Tuwing umaga, ipinagtitimpla ako ni Mateo ng kanyang lason, at tuwing umaga ay patago ko itong itinatapon sa mapaso o sa lababo kapag hindi siya nakatingin. Sinimulan ko na rin ang mas matinding pag-arte. Minsan ay sinasadya kong ibaksak ang mapinggan sa hapagkainan, umiyak ng walang dahilan, o nakukunwaring may nakikitang maanino sa sulok ng bahay. Tuwang-tuwa si Mateo at patago niyang tinatawagan ang kanyang abogado upang ihanda ang mapapeles na magdedeklara sa aking kawalan ng katinuan. Ngunit hindi ako maaring magmukmok lamang sa loob ng bahay. Kailangan kong kumilos. Isang hapon, nagpaalam ako kay Mateo na pupunta lamang ako sa simbahan ng Baklaran upang magdasal at humingi ng gabay sa Diyos. Pumayak siya dahil alam niyang deboto ako at marahil naisip niyang bahagi iyon ng aking lumalalang kalungkutan. Pagsakay ko sa aking sasakyan, sinigurado kong hindi ako sinusundan ng kanyang natauhan. Iniwan ko ang aking sasakyan sa isang pamilihan sa Maynila at sumakay ng jeep patungo sa isang masikip at maingay na eskinita sa Binondo. Sa isang madilim na kainan na umaamoy sa toyo at nilagang baka, nakita ko si Hector. Nakaupo siya sa pinakasulok, suot ang isang lumang sombrero. Umupo ako sa harap niya. Hindi na nag-aksaya ng panahon sa pagbati. May nakuha ka ba? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa pananabik at takot. Tumango si Hector at may inilabas na isang makapal at kayumangging sobre mula sa kanyang lumang bag. Iniabot niya ito sa akin. Ang tingin niya ay mabigat, tila may dalang balita na mas masahol pa sa kamatayan. Sinuri ko ang kaso nga aksidenteng, tatay mo sa matarik na daan sa Baguio noong 1 taon. Simula ni Hector habang dahan-dahan kong binubuksan ang sobre. Isinarangang mapulis ang kaso at sinabing nawalan daw ng preno ang sasakyan kaya nahulog sa bangin. Ngunit iba ang sinasabi ng aking investigasyon.
Napabuntong hininga ako nang makita ang mga litrato ang sasakyan ng aking ama, wasak na wasak at lukot na parang lata. Nag-init ang gilit ng aking mga mata ngunit pinilit kong magpakatatak. Ano ang ibig mong sabihin, Hector? Tinuro niya ang isang papel sa ilalim ng nga litrato. Isang sipi nga matransaksyon sa bangko. Tingnan mo iyan. 3 araw bago mangyari ang aksidente ang iyong ama, may malaking halaga ang pera na inilipat mula sa lihim na kuwenta ni Mateo patungo sa isang taong nagngangalang Carding. Si Carding ay isang kilalang mekaniko ng sindikato sa norte. At tingnan mo ang petsa kung kailan nangailangan ng malaking pera si Mateo. Kasabay iyan ng pagkatalo niya ng milyon-milyon sa isang sikat na sugalan sa Pasay. Nabitawan ko ang mga papel. Tila tumigil ang paktibok ng aking puso. Hindi lang pera at negosyo ang habol niya. Hindi lang panloloko ang ginawa niya sa akin. Si Mateo, ang lalaking katabi kong matulog tuwing gabi, ang lalaking niyakap ko nang mahigpit noong umiyak ako sa lamay ng aking ama, ay ang mismong demonyong kumuha ang buhay niya. Pinatay ni Mateo ang aking ama dahil hindi pumayag ang matanda na pautangin siya pambayad sa kanyang utang sa sugal. Ito ay isang planadong pagpatay. Nagdilim ang aking paningin at naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Nais kong sumigaw. Nais kong sirain ang lahat ng bagay sa aking paligid. Ang galit na nararamdaman ko ay tila isang bulkang handa ng sumabog. Gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong makamay, bulong ko na may kasamang matinding panggigigil. Ang aking makuko ay bumaon sa aking mapalat hanggang sa magdugo ang maito. Hinawakan ni Hector ang aking braso upang pakalmahin ako. Kung papatayin mo siya ngayon, ikaw ang makukulong at malayang makukuha ni Elena ang naiwang yaman. Kailangan natin siyang sirain sa paraang mawawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang pangalan, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang kayabangan. Hahayaan natin siyang mahulog sa sarili niyang patibong. May kinuha pa siyang isang maliit na bagay mula sa bulsa niya. Mga maliliit na kamera na kasinlaking butones. Ikabit mo ito sa mahahalagang sulok ng inyong bahay. Sa kwarto ninyo, sa sala, at sa opisina ni Mateo. Kailangan natin siyang mahuli sa sarili niyang bibig upang mapatunayan natin ang kanyang krimen. Kinuha ko ang mga maliliit na kagamitan at isinilit sa aking bag. Ang takot sa aking puso ay napalitan ng isang malamig at walang awang pagkauhaw sa hustisya. Babalik ako sa bahay na iyon at titiyakin kong magbabayad sila ng mahal. Nang giligipich ko na ang magapapel pabalik sa sobre. Biglang tumunog ang aking telepono. Ang panggalan ni Mateo ang lumabas sa screen. Nagkachinginan kami ni Hector. Bakit siya tumatawag gayong alam niyang nasa simbahan ako at nagdarasal? Sinagot ko ang tawag at pinilit kalmahin ang aking boses na tila isang maamong asawa. Mahal. Napatawag ka? Tanong ko. Nasaan ka? Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay hindi malambing. Ito ay may dalang matinding pagdududa at galit. Nandito ako ngayon sa simbahan ng Baklaran. Wala ka rito at sabi ng mga guwardiya ay kanina ka pa umalis. Sino ang kasama mo? Nasaan ka? Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay tila isang matalim na punyal na handang sumaksak sa aking lalamunan. Nandito ako ngayon sa simbahan ng Baklaran. Wala ka rito at sabi ng magwardiya ay kanina ka pa raw umalis. Sino ang kasama mo? Parang yelo ang dumaloy sa aking mga ugat. Paano niya nalaman? Sinusundan ba niya ako? Pinakinggan ko ang kabok ng aking dibdib at huminga ng malalim. Kailangan kong maging mabilis mag-isip kung hindi ay guguho ang lahat ng aking pinlano. Umalis ako agad diyan, mahal. Pagsisinungaling ko, ang boses ko ay pinilit kong gawing kalmado at tila nagrereklamo dahil sa pagod. Masyadong maraming tao sa loob ng simbahan at nahilo ako sa amoy ng mga kandila. Pumunta ako dito sa palengkeeng Divisoria para bumili sana ng mga sariwang prutas dahil nagugutom ako. Wala akong kasama. Nag-isa lang ako. Bakit ka sumunod? Akala ko ba ay may mahalaga kang gagawin sa kumpanya? Narinig ko ang mabigat niyang pagbuntong hininga sa kabilang linya. May kaunting pag-alinlangan sa kanyang katahimikan bago siya sumagot. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka. Alam mo namang nag-alala ako sa kalagayan mo nitong mga nakaraang araw. Hintayin mo ako diyan. Susunduin kita. Saan ka banda sa Divisoria? Huwag na, mahal. Mabilis kong sagot. Nakasakay na ako sa jeep pabalik sa lugar kung saan ko iniwan ang sasakyan ko. Uwi na rin ako agad. Masakit na talaga ang ulo ko. Makita na lang tayo sa bahay. Pinatay ko ang tawag nang hindi na hinihintay ang kanyang sagot. Nanginginig ang aking mga kamay na ibinaba ang telepono sa ibabaw ng lumang lamesa. Tiningnan ko si Hector na kanina pa nakikinig sa aking pakikipag-usap. Nakakunot ang kanyang noo at may pahiwatig ng panganib sa kanyang nga mata. May nakalagay na taga-subaybay sa telepono mo, mahinang sabi ni Hector.
Nakokonekta niya iyan sa kanyang sariling kagamitan kaya alam niya kung saan ka pumupunta. Kailangan mong mag-ingat ng double. Heto, kunin mo itong isa pang telepono. May inilabas siyang isang lumang modelong telepono. Ang uri na walang kakayahang kumonekta sa makabagong internet. Gamitin mo yang kapag kakausapin mo ako o kapag panonorin mo ang mangyayari sa mga malilit na kamera na ibinigay ko sa iyo. Itago mo yang mabuti. At ngayon, kailangan mo nang umalis bago pa niya maisipang hanapin ang sasakyan mo. Tumango ako. Isinilit ang lumang telepono at ang mga maliliit na kamera sa pinakailalim ng aking handbag. Tumayo ako at naglakad papalabas sa likurang pinto ang kainan. Dumaan sa isang masikip at madilim na eskinita na amoy isda at bulok na gulay upang hindi makita sa pangunahing daan. Sumakay ako sa isang tricycle patungo sa pamilihan kung saan ko iniwan ang aking sasakyan. Bago ako sumakay sa aking kotse, bumili ako ng ilang kilong mangga at saging upang maging patunay sa aking kasinungalingan. Habang nakmamaneho pabalik sa aming bahay sa lungsod Quezon, hindi ko mapigilang isipin ang lalim ng kasamaan ni Mateo. Pinatay niya ang aking ama para makatakas sa utang sa sugal. At ngayon ay pinapatay niya ako ng unti-unti para angkinin ang buong kumpanya. Bawat pagliko ko sa kalsada, bawat paginto sa mapulang ilaw ng trapiko, ramdam ko ang bigat ng laban na aking pinasok. Ako ay isang inosenteng asawa na ngayon ay nag-anyong isang mandirikmang uhaw sa katarungan. Pagdating ko sa aming malaking bahay, tahimik ang palihid. Ang mga katulong ay abala sa likod bahay. Dumiretso ako sa aming kwarto at ibinaba ang mga prutas sa lamesa. Wala pa si Mateo. Ito ang tamang pagkakataon. Kinuha ko ang mamalilit na kamera mula sa aking handbag. Ang maito ay kasinlaki lamang ng isang maliit na butones ng damit, kulay itim at madaling itago. Mabilis akong pumunta sa opisina ni Mateo sa unang palapak. Ang silit na ito ang kanyang pugat kung saan niya binubuo ang mga kasinungalingan niya sa negosyo. Idinikit ko ang unang kamera sa likod ng isang makapal na libro sa kanyang estante, nakatutok ng direkta sa kanyang lamesa. Ang pangalawa ay inilagay ko sa sala, sa pagitan ng mga dahon ng malaking pekeng halaman malapit sa telebisyon. At ang pinakahuli, idinikit ko sa ilalim maliit na lamesa sa aming sariling kwarto. Sapat upang makita ang buong kabuuang silit. Natapos ko ang lahat habang ang aking puso ay tila isang tambol na walang tigil sa pagampas. Pawis na pawis ako nang marinig ko ang pagbukas ng malaking tarangkahan sa labas. Dumating na si Mateo. Dali-dali akong nakpalit ng damit pambahay, nahilamos, at humiga sa kama. Nang pumasok siya sa kwarto, nakita niya akong nakapikit. Nilapitan niya ako at hinawakan ang aking noo, nakpanggap akong naalimpungatan. Nandito ka na pala, mahal. Mahina kong sabi habang kinukusot ang aking mga mata. Saan ka ba talaga nagpunta kanina? Ang boses niya ay nagtatanong ngunit may nakatagong pagbabanta. Tinitigan niya ako sa mata, sinusubok basahin ang aking isipan. Sabi ko naman sa iyo, pumunta ako sa Divisoria. Nasa lamesa sa kusina ang nga binili kong prutas. Sumakit ng sobra ang ulo ko kaya umuwi na ako agad. Bakit ba parang hindi ka naniniwala sa akin? Ginawa kong malumanay at medyo naluluha ang aking boses upang magmukhang kawawa at naguguluhan. Biglang lumambot ang kanyang muka. Ibinalik ang maskarangang pagiging mapagmahal. Pasensya na. Sobra lang akong nagalala dahil nag-isa ka. Magpahinga ka na muna. Ipagahanda kita ng makakain sa ibaba. Nang makalabas siya ng warto, agad kong kinuha ang lumang telepono na ibinigay ni Hector at nagtago sa ilalim ng makapal na kumot. Binuksan ko ang isang lihim na programa na nakakonekta sa mga kamera. Nagsimulang lumitaw ang malinaw na palabas mula sa sala. Nakita ko si Mateo na pabagsak na umupo sa mahabang upuan. Ilang sandali pa, lumabas mula sa kusina si Elena, may dalang basong alak. Umupo si Elena sa tabi ni Mateo, idinikit ang kanyang katawan, at inihilik ang kanyang ulo sa balikat ng aking asawa. Nakaramdam akong matinding pakasuklam ngunit hindi ko inalis ang aking mga mata sa maliit na panurin. Ano bang nangyayari sa asawa mong bali? Narinig kong tanong ni Elena, ang boses ay puno ng pakainis. Akala ko ba mabilis umepekto ang gamot? Bakit nakakalabas pa siya at nakakapunta ng palengke? Baka nakakahalata na yan. Hindi iyan, mayabang nasagot ni Mateo habang humihigop ng alak. Unti-unti nang nasisira ang isip niya. Nakita mo naman nitong manakaraang araw, panay ang iyak at bigla na lang nabibitawan ang mga gamit. Kailangan lang nating taasan ang lason sa inumin niya bukas. Malapit na, Elena. Kinausap ko na ang abogado. Kapag naideklara na siyang wala sa matinong pag-iisip, mapapasakin na ang buong karapatan sa kumpanya. Sana nga bilisan mo, tugon ni Elena habang hinahaplos ang dibdib ni Mateo.
Nainip na akong magpanggap na mabait na pinsan sa loob ng bahay na ito. Gusto ko na siyang mawala para tayo na ang mahari dito. May idinagdag pang salita si Mateo na nagpatindig ng aking mga balahibo. Huwag kang mag-alala. Bukod sa kumpanya, may isa pa akong inihanda. Kumuha ako ang malaking seguro sa buhay para sa kanya noong isang buwan. Kapag naipasok na natin siya sa pagamutan ng may sakit sa pag-isip at nakataong may mangyaring masama sa kanya doon, aksidente man o pagpapakamatay dahil sa kalungkutan, makakakuha tayo ng 50 milyong piso. 50 milyong piso. Iyon ang halaga ng aking buhay para sa lalaking ito. Pinlano na niya ang lahat. Hindi lang niya ako gagawing baliw, papatayin niya ako sa huli para makakuha ng mas malaking pera. Ang demonyong ito ay walang ititirang buhay hanggat may nakikita siyang mapagkakakitaan. Pinatay ko ang palabas sa aking telepono dahil hindi ko na kaya pang makinig sa kanilang mga maitim na balak. Tahimik akong umiyak sa ilalim ng kumot, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nagumapaw na put. Kinabukasan, nagpasya akong oras na para gumawa ng lamat sa kanilang samahan. Ang 2 taong nakakaisa dahil sa kasamaan ay madaling paghiwalayin gamit ang hinala. Nang umalis si Mateo patungo sa opisina, naiwan kami ni Elena sa bahay. Nakita ko siyang nagbabasa ng isang makapal na magasin sa sala, umiinom ng kape, at tila prinsesa sa sarili kong kaharian. Lumapit ako sa kanya, may dala-dalang baso ng tubig, at nagpanggap na balisa at nanginginig. Umupo ako sa tapat niya. Elena, maari ba akong magtanong sa iyo? Panimula ko, ang aking mga mata ay pinalaki ko upang magmukhang takot at litong-lito. Ibinaba niya ang kanyang magasin at tiningnan ako ng may halong pagkabagot at pilit na paggalang. Ano iyon, ate? May masakit ba sa iyo? Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gamot mo? Umiling ako ng mabilis. Hindi iyon. Tungkol ito kay Mateo, kagabi kasi, habang natutulog siya, nagsasalita siya, malakas ang boses niya. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Elena. Tumuwid ang kanyang pagkaupo. Ano namang sinasabi ni kuya? Sumandal ako ng kaunti at ibinaba ang boses ko, tila nagbabahagi ng isang napakalaking lihim. Sabi niya, pagod na raw siya. Sawa na raw siya sa mapatakaran at sa mababaeng nakapaligid sa kanya. Gusto na raw niyang tapusin ang lahat at balikan si Clara. Elena, matagal na tayong makasama. Kilala mo ba kung sino si Clara? May iba bang babae ang asawa ko bukod sa akin? Pagkabanggit ko sa pangalang Clara, nakita ko ang pamumutlang ng mukha ni Elena. Ang kanyang mamata ay nanlaki at ang kanyang panga ay nag-ikting. Si Clara ang dating kasintahan ni Mateo bago niya ako makilala. Isang napakagandang babae na alam kong labis na pinagseselosan ni Elena dahil minsan ko na silang narinig na nag-away tungkol dito bago pa man kami ikasal ni Mateo. Noong panahong akala ko ay simpleng pagtatalo lang ng magpinsan. Pilit na ngumiti si Elena ngunit ang kanyang malabi ay nanginginig. Nananaginip lang po yata si kuya. Ate, wala pong Clara. Baka epekto lang iyan ng pag-iisip mo sa mga problema. Huwag mo na lang pong pansinin. Ngunit alam ko, sa pakurap ng kanyang mamata at sa mabilis niyang pahinga, na ang buto ng pagdududa ay naitanim na ng malalim sa kanyang isipan. Ang isang kabit ay kailanman ay hindi makakaroon kapayapaan ng isip, dahil alam niyang kung nagawa ng lalaki na manloko ng asawa, magagawa rin siyang lokohin nito anumang oras. Kinagabihan, nakulong ako sa kwarto at nanut mula sa lumang telepono. Galing sa opisina si Mateo at dumaan sa sala kung saan naghihintay si Elena. Inaasahan ko na sasalubungin niya si Mateong yakap, ngunit nakatayo lamang si Elena na nakahalukip-kip at may madilim na anyo. Sino si Clara? Narinig kong bungat ni Elena. Ang boses ay matalim at nag-aakusa. Nagulat si Mateo at napahinto sa paglalakat. Ano bang pinagsasasabi mo, Elena? Pagod ako sa opisina, huwag mo akong umpisahan sa mga walang kwentang bagay. Narinig ng asawa mo na binabas Creo. Creo ang pangalan ng babaeng iyon sa panaginip mo kagabi. Sabi niya, gusto mo na siyang balikan. Ano, Mateo, pagkatapos nating planuhin ang lahat ng ito, iwan mo ako para sa dating babae mo kapag nakuha mo na ang pera, sigaw ni Elena. Nabalih na ang babaeng iyon. At ikaw naman ay naniwala sa mga kahibangan niya. Niloloko mo ba ako? Elena, wala akong ibang babae. Ganting sigaw ni Mateo. Mas lalong naginit ang kanilang pagtatalo. Nagpalitan sila ng mga masasakit na salita, nagsumbatan tungkol sa mga pagkakamali ng bawat isa, at nagbanta na isisiwalat ang lahat kapag may ginawang kataksilan ang isa sa kanila. Napangiti ako sa dilim. Unti-unti nang nakalamat ang kanilang samahan dahil sa isang simpleng kasinungalingan ko. Ngunit habang nanunot ako at nagdiriwang sa luplop ko, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nakita ko si Mateo sa telebisyon.
Pumasok siya sa kanyang opisina upang lumayo kay Elena. Galit na galit siyang naglakat-lakat. Sinusuntok ang hangin. Huminto siya sa harap ng estanteng nga libro. Napansin niyang tila may kakaiba sa pagkakayos ng nga ito. Inilapit niya ang kanyang mukha. Tumigil ang paktibok ng aking puso nang makita kong direkta siyang nakatingin sa lente nga mera. Tinitigan niya ito ng malapitan. Ang kanyang mamata ay nanalaki sa pagkagulat at galit. Inabot ng kanyang malaking kamay ang kamera. At biglang nagdilim ang buong panoorin ko. Natuklasan niya ang aking lihim. Paano ako makakaligtas kung alam na niyang may nagmamatiyak sa kanya? Nagdilim ang maliit na salamin ng aking lumang telepono. Wala akong makita kundi ang itim na aninong ng aking sariling takot. Nahanap niya ang kamera. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakabalot sa makapal na kumot dito sa aming madilim na kwarto. Paano kung alam niyang ako ang naglagay niyon? Paano kung nalaman niya ang aking pagpapanggap at ngayon ay paakyat na siya sa hagdan upang tapusin ang aking buhay gamit ang sarili niyang nga kamay? Mabilis at puno ang kaba kong itinago ang telepono sa pinakailalim ang aking malumang damit sa lupang aparador. Humiga ako pabalik sa kama, ipinikit ang aking mga mata, at pinilit na pakalmahin ang aking mabigat na pahinga. Naghihintay sa anumang kahindik-hindik na mangyayari. Hindi nagtagal, narinig ko ang mabibigat at mabibilis na yabag sa aming hagdan na gawa sa kahoy ng nara. Bawat hakbang ay tila pagampas ng martilyo sa aking dibdib. Bumukas ng marahas ang pinto aming kwarto. Pumasok si Mateo. Ramdam ko ang kanyang matalim na titik kahit nakapikit ako. Lumapit siya sa gilid ng kama at walang pag-alinlangang hinawakan ang aking braso ng napakahigpit. Halos bumaon ang kanyang mamatitigas na daliri sa aking balat. Napadaing ako sa sakit at nakunwaring nagising mula sa isang malalim at nakakatakot na bangungot. Bakit, Mateo? Anong problema? Nasasaktan ako. Tanong ko, ang boses ko ay paos, nanginginig, at puno ang pagkalito. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang panga ay nag-ichting. Ngunit tila ang put niya ay hindi nakatuon sa akin. Ikaw ba ang naglagay ng maliit na aparatong ito sa aking tanggapan? Tanong niya. Ang boses ay mababa ngunit umaling-aungaw sa panganib. Iniamba niya sa aking muha ang maliit na itim na bagay na idinikit ko kanina sa likod ng kanyang libro. Umiling ako ng mabilis, nagpakawalang ang ngaluhang ng takot. Anong aparato? Wala akong alam sa sinasabi mo, Mateo. Buong hapon lang akong nakahiga dito dahil pakiramdam ko ay umiikot ang buong silit at parang may mabumubulong sa aking tainga. Natatakot ako, Mateo, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ko habang patuloy na umiyak, ipinapakita ang anyo ng isang babaeng unti-unti nang nawawalan ng katinuan. Binitawan niya ang aking braso at nagpakawalang ng isang malutong na mura na umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Umalis siya ng padabog, isinara ang pinto ng napakalakas, at bumaba pabalik sa sala. Mabilis akong gumapang patungo sa pinto at tahimik na sumilip sa maliit na awang. Nakita ko siyang lumapit kay Elena na nakaupo pa rin sa mahabang upuan, gulat na gulat sa mga nangyayari. Hinawakan ni Mateo si Elena sa braso at sa pilitang itinayo. Ikaw ba ang naglagay nito sa tanggapan ko? Sigaw ni Mateo habang idinidiin ang maliit na kamera sa mukha ang babae. Dahil ba sa selos mo kay Clara kaya mo ako minamanmanan sa sarili kong pamamahay? Gusto mo ba akong makuhanan ng ebidensya para pagbantaan ako kapag nakuha ko na ang yaman ng asawa ko? Nagulat si Elena at umiyak sa sakit ng pagkakahawak ni Mateo. Anong kamera? Wala akong inilalagay na kahit ano. Nababaliw ka na ba? Bakit ko gagawin iyon sa iyo gayong makasapot tayo rito? Baka ang asawa mong siraulo ang gumagawa niyan. Ngunit hindi naniwala si Mateo. Ang lason ng pagdududa na itinanim ko kaninang umaga tungkol kay Clara ay namumunga na ng mabilis. Ang panlilinlang ko ay naging mitsa ang kanilang pagkasira. Nakita ko kung paano nila sinigawan ang isa't isa, nagbabatuhan ng maparatang, at nagbabanta. Ang dalawang ahas ay nag-away na ngayon sa isang hawla. Kinakagat ang isa't isa dahil sa kasakiman at kawalan ng tiwala. Kinaumagahan, tila isang sementeryo ang aming malaking bahay sa sobrang tahimik at lamig ng pakikitungo nila sa isa't isa. Umalis si Mateo patungo sa kumpanya ng hindi nag-aalmusal, ang muha ay nakabusangot at walang kibo. Si Elena naman ay nakulong sa kanyang kwarto, malamang ay nag-iisip ng sarili niyang plano upang isalba ang kanyang sarili. Ito na ang pinakahihintay kong pagkakataon upang may sagawa ang susunod na hakbang sa labas ng aming pamamahay. Palihim akong lumabas. Nakasuot ng simpleng damit at nagtakip ng muha gamit ang isang malaking sombrero. Sumakay ako sa isang pampasaherong sasakyan upang walang makasunod sa akin. Nakipagkita ako sa dating matalik na kaibigan at tagapayo sa pananalapi ang aking yumaong ama, si Don Arturo. Nakita kami sa isang tagong kainan sa lumang bayan ng Intramuros.
Isa siyang taong buong pusong tapat sa aming pamilya at alam ang lahat ng pasikot-sikot ng aming negosyo. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng kasamaan ni Mateo. Umiyak ang matanda nang malaman ang sinapit ng kanyang kaibigan, at doon din ay sumumpa siyang itataya niya ang kanyang buhay upang tulungan akong makamit ang katarungan. Sa tulong niya, inilipat namin ang lahat ng malalaking pondo at mga nakatagong yaman ng aming kumpanya sa isang ligtas at lihim na imbakan sa ibang bansa. Sa loob lamang ng ilang oras, naubos ang lahat ng yamang maaring nakawin ni Mateo nang hindi niya nalalaman. Kasabay nito, gumawa kami ng isang pekeng papeles tungkol sa isang napakalaking pamumuhunan para sa isang minahan sa malalayong bundok ng Mindanao. Isang pamumuhunan na nangangakong limpak-limpak na salapi na higit pa sa yaman ng aming kumpanya. Ngunit mangangailangan ng personal na pirma at garantiya ni Mateo bilang asawa ko upang mailabas ang malaking puhunan mula sa bangko. Ito ang patibong na tatapos sa kanyang kasakiman. Kinagabihan, habang umulan ng malakas sa labas, inilapat ko ang mapekeng papeles sa ibabaw ng maliit na lamesa sa aming kwarto. Nang dumating si Mateo, muha siyang pagod at balisa. Malamang ay nararamdaman na niya ang unti-anting pagbagsak ng kanyang mga pinagkakautangan sa sugal dahil naghahanap na ang mga ito ng bayad. Napansin niya agad ang mga makakapal na papeles. Ano ito? Tanong niya habang pinapakpak ang basa niyang damit. Isang alok mula sa malumang kasosyo ni tatay sa Mindanao. Sagot ko habang nakatulala sa bintana na pinapalong ng malakas na ulan. Ginawa kong walang buhay at parang lutang ang aking boses. Sabi nila ay kikita rong 3 beses ang pra natin sa loob lamang ng ilang buwan kung mamumuhunan tayo ngayon. Ngunit hindi ko na kayang isipin ang ganyang bagay, Mateo. Masakit ang ulo ko. Ikaw na ang bahala diyan. Pirmahan mo na lang at ikaw na ang humarap sa bangko kung tingin mo ay makakabuti sa atin. Nakita ko ang mabilis na pakislap ng kasakiman at pag-asa sa kanyang mata. Nasilaw siya sa pangako ng mabilisang yaman na sapat upang mabayaran ang kanyang mautang sa sindikato at makaroon pa ang labis na pera para sa kanyang sarili. Walang pag-aalinlangan. Inilabas niya ang kanyang mamahaling panulat at walang ingat na pinirmahan ang papeles. Pinirmahan niya ang kanyang sariling kamatayan sa pinansyal na mundo. Hindi niya alam. Ang perang utangin niya mula sa bangko gamit ang kanyang sariling pangalan ay mapupunta sa isang bulak na patibong na inihanda ni Hector at maiwan si Mateo na may bilyon-bilyong utang na siya mismo ang tanging mananagot sa batas. Akala ko ay hawak ko na ang tagumpay. Akala ko ay ako na ang nagmamanipula ng aming kapalaran. Ngunit sadyang mapanlin lang ang panahon. Kinabukasan, habang nag-ayos ako sa harap ng salamin, naghahanda para sa isa na namang araw ng pagpapanggap bilang isang mahinang asawa. Biglang may kumatok ng malakas sa aming pintuan. Bumukas ito at iniluwa si Mateo. May kasamang isang matangkat na lalaking nakasuot ng malinis na puting damit, may suot na salamin, at may dalang makapal na talaan. Ang mukhang lalaki ay malamig at walang anumang emosyon. Nandito na ang doktor para suriin ang kalagayan ng iyong pag-isip, mahal, sabi ni Mateo, at ang kanyang ngiti ay mas nakakatakot kaysa sa anumang demonyo na naglalakat sa ibabaw ng lupa. Parang tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang lalaking ito ang magpapasya kung tuluyan na akong alisan ng karapatan sa sarili kong buhay at ikukulong sa isang madilim na silid ng baliw. Kasapwat siya ni Mateo at tiyak na may dala siyang pekeng pagsusuri. Paano ko malulusutan ang isang doktor na bayaran ng aking sariling asawa? Gayong anumang sabihin ko ay gagamitin nila upang patunayang ako ay wala na sa matinong pag-iisip. Tila yelo ang dumaloy sa aking mga ugat nang makita ko ang lalaking nakaputi na nakatayo sa aming pintuan. Ang kanyang muha ay seryoso. Walang bakas ang anumang ngiti o awa. Sa kanyang kamay ay isang makapal na talaan na naglalaman ng makatanungan na magpapasya sa aking kalayaan. Si Mateo naman ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ay nakniningning sa isang tagumpay na inaakala niyang abot kamay na niya. Ito na ang huling kabanata ang kanyang plano. Idedeklara akong baliw, kukunin niya ang kumpanya, at ikukulong ako sa isang puting silid hanggang sa mamatay ako sa kalungkutan. Ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng takot, may napansin ako sa lalaking nakaputi. Wala siyang dalang anumang peke o nakatagong pagtingin. Magandang umaga po, ako si Dr. Villanueva mula sa pangkalahatang paggamutan ng pamahalaan. Pagpapakilala ng lalaki gamit ang isang malalim at kagalang-galang na boses. Naaksidente po si Dr. Cruz kaninang madaling araw sa kahabaan ng kalsada sa EDSA, kaya ako ang ipinadala ng pamunuan upang magsagawang pagsusuri sa inyong asawa. Isa itong biglaang utos dahil hindi maaring ipagpaliban ang ganitong mga kasong may kinalaman sa batas at pag-ari. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Mateo. Nawala ang kanyang mapagmataas na ngiti.
Ang Dr. Cruz na binanggit ng bagong dating ay malamang ang bayarang manggagamot na kasapwat sana ni Mateo. Ngunit dahil sa tadhana, o marahil dahil sa matalinong pagkilos ni Hector na sinadya ang nasabing aksidente upang pigilan ang bayarang doktor, isang tunay at tapat na manggagamot ang kaharap namin ngayon, nagatubili si Mateo. Gusto sana niyang ipagpaliban ang pagsusuri. Ngunit naisip niya marahil na sapat na ang lason na ipinapainom niya sa akin araw-araw upang sirain ang aking isip. Kahit sino pa ang sumuri sa akin. Sige po, doktor, pumasok kayo, sabi ni Mateo, pinipilit na maging kalmado kahit na halata ang kaba sa kanyang paglunok. Ang asawa ko ay nasa kwarto, napakalala ng kanyang kalagayan, nagwawala siya at nagsasalita ng mag-isa, natatakot na ako para sa kaligtasan naming lahat sa bahay na ito. Pumasok si Dr. Villanueva sa aming silid at umupo sa isang silya sa tapat ng aking kama. Sina Mateo at Elena ay nakatayo sa malapit na pinto. Nakmamasit na tilam nga buitreng nahihintay sa pagkamatay ng kanilang biktima. Yumuko ako at nakunwaring nanginginig ang mabalikat. Magsimula na tayo, Ginang, malumanay na sabing doktor. Maari mo ba akong tingnan sa mata? Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin. Nawala ang panginginig ng aking katawan. Ang mga luha sa aking mga mata ay natuyo, napalitan ng isang malamig at matalim na titik. Umayos ako ng upuan, itinuwit ang aking likod at huminga ng malalim. Ang inosente at nababaliw na asawa ay naglaho na parang bula. Ako na ngayon ang tunay na tagapagmana ang aking ama, isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang sarili. Nakikinig po ako, doktor, sagot ko. Ang boses ko ay buo, malinaw, at umalingaw-ngaw sa kabuuan na tahimik na silid. Nagsimulang magtanong ang doktor. Makatanungan tungkol sa mga petsa, paglutas ng mga komplikadong suliranin sa numero, at mga pangyayari sa lipunan. Sinagot ko ang bawat isa ng walang anumang pag-alinlangan o pagkakamali. Inilarawan ko ng detalyado ang mga negosyo ang aking yumaong ama, ang mga pangalan ng aming mga kasosyo, at ang eksaktong halaga ng mga buwis na binabayaran ng aming kumpanya taon-taon. Bawat tamang sagot na lumalabas sa aking bibig ay tila isang matalim na sampal sa mukha ni na Mateo at Elena. Namumutla na si Mateo. Ang makamay niyang nakakuyom sa kanyang tagiliran ay nanginginig. Hindi iyan totoo. Sigaw ni Mateo. Hindi na makapagpigil. Doktor, nagpapanggap lang siya. Kanina lang ay nakita ko siyang kinakausap ang hangin. Uminom siya ng gamot pampakalma dahil may sakit siya sa pag-isip. Natigilan si Dr. Villanueva at lumingon kay Mateo ng may halong pagtataka at paghihinala. Anong gamot ang sinasabi mo, Ginu? Wala akong nakikitang anumang reseta sa kanyang medikal na talaan. At batay sa aking masusing pagsusuri sa loob ng isang oras na ito, ang asawa mo ay nasa perpektong kalagayan ng pag-isip. Ang kanyang talino ay higit pa sa karaniwan at ang kanyang pag-unawa sa realidad ay napakalinaw. Walang anumang batayan upang ideklara siyang walang kakayahang pamahalaan ang kanyang sarili o ang kanyang nga ari-arian. Ngunit pinapainom ko siya ngang. Napatigil si Mateo. Mabilis na kinagat ang kanyang dila bago pa niya maamin ang sarili niyang krimen sa harap ng isang opisyal ng pamahalaan. Pinapainom ng lason. Pagpapatuloy ko, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Mateo. Tumayo ako at naglakad palapit sa kanya. Ang mahakbang ko ay mabagal ngunit puno ng kapangyarihan. Wala akong sakit sa pag-isip, doktor. Ang asawa ko lamang ang may nais na isipin ng lahat na ako ay nababali upang makuha niya ang aking yaman. Isinara ng doktor ang kanyang talaan at tumayo. Ipapasa ko ang ulat na ito sa korte, Ginu. Binalaan kita. Ang pagtatangkang manipulahin ang batas upang agawan ang karapatan ang isang malusok na tao ay isang malaking krimen na may mabigat na parusa. Magandang umaga sa inyo. Pakalabas ng doktor, naiwan kaming tatlo sa loob ng silid. Ang katahimikan ay nakakabingi. Lumapit ako kay Mateo, sapat lamang upang maramdaman niya ang aking mainit na hininga, at bumulong ako sa kanyang tainga. Medyo mapait ang tsaa na gawa mo, Mateo. Kaya simula nung unang araw, ibinubuhos ko iyon sa malaking paso ng palmera sa tabi ng kama. Ang halaman ang nilason mo, hindi ako. Pinanut ko lang kayong dalawa na makmukhang tanga sa sarili ninyong palabas. At ngayon, tapos na ang laro ninyo. Umatras siya na tila nakakita ang isang nakakatakot na multo. Ang mukha niya ay walang kulay. Ang kanyang matuhot ay tila manghihina anumang oras. Bago pa siya makapagsalita, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nangingini ang mga kamay niya nang sagutin niya ito. Ang taong nasa kabilang linya ay ang tagapamahala ng bangko. Kahit hindi nakabukas ang malakas na tunog ng telepono, narinig ko ang pamilyar na tinig ng galit na opisyal. Ginu, ang mapapeles na pinirmahan ninyo kagabi tungkol sa pamumuhunan sa Mindanao ay isang malaking panlilinlang. Ang kumpanyang inyong pinaglagakan ng bilyon-bilyong piso ay hindi umiral. At dahil
Ginamit ninyo ang inyong personal na pangalan bilang garantiya para mailabas ang pondo ng bangko. Kayo ngayon ang personal na mananagot sa utang na ito. Kung hindi ninyo may babalik ang pera sa loob ng 24 na oras, kukunin ng bangko ang lahat ng inyong ari-arian at ipapakulong namin kayo dahil sa pandaraya. Nabitawan ni Mateo ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahi na gawa sa kahoy at nakadurog-durog ang salamin. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang lahat ng kanyang kasakiman, ay naglaho sa isang iglap. Wala siyang makukuhang pera mula sa kumpanya dahil inilipat na namin ito ni Don Arturo sa ibang bansa. Wala siyang makukuha mula sa akin dahil napatunayan kong nasa tamang katinuan ako. At higit sa lahat, siya ngayon ay baon sa utang na hindi niya kailanman mababayaran. Tulala at walang lakas, naglakat siya palabas ang aming silid, hindi pinapansin si Elena na naguguluhan at natatakot sa mga nangyayari. Pinanut ko lamang ang pag-alis ang lalaking sumira sa aking pamilya. Naramdaman ko ang isang malamig na kaligayahan sa aking puso. Ngunit hindi pa ako tapos. May isa pa siyang malaking problema. Kinahaponan, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang habagat ay nananalasa sa buong Kamaynilaan. Nagdadala ang madilim na ulap at matatalim na kidlat na pumuputol sa itim na kalangitan. Ang tunog ng ulan na humahampas sa aming bubungan ay tila isang malungkot na awit para sa mga makasalanan. Si Mateo ay umalis upang subukang makiusap sa bangko. Ngunit alam kong wala siyang mapapala. Nang gabing iyon, mag-isa ako sa sala, naghihintay sa susunod na mangyayari, nang marinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa itaas. Umakyat ako at nakita ko si Elena sa loob ng kwarto ni Mateo. Binuksan niya ang isang maliit na taguan ng pra sa likod ng isang lumang larawan at mabilis na isinisilit sa kanyang bag ang mga natitirang alahas at dolyar na nakatagurun. Ang ahas ay naghahanda na upang lisanin ang lumulubog na barko. Aalis ka na, Elena? Tanong ko. Nakasandal sa hambangang pintuan. Napatalon siya sa gulat at nahulog ang ilang kwintas sa sahig. Namumula ang kanyang mga mata, puno ng takot at pagkadesperada. Wala na akong pakialam sa inyong mag-asawa. Sira ulo na si Mateo at ayaw kong madamay sa pagkakakulong niya. Kukunin ko lang ang dapat na sa akin at alis na ako sa isinumpang bahay na ito. Bago pa siya makalabas ng pintuan, isang boses ang umalingaw mula sa likuran ko. Isang boses na basag, puno ng alak, at nagumapaw sa matinding put. Walang alis sa bahay na ito ng buhay. Lumingon ako at nakita ko si Mateo. Basang-basa siya ng ulan, ang kanyang nadamit ay nakadikit sa kanyang katawan. Ang kanyang muha ay hindi na makilala, tila inalisan ng kaluluwa. Ang kanyang mamata ay nanlilisik na parang isang hayop na nasukol sa sulok, ngunit ang nagpatigil sa paktibok ng aking puso ay ang bagay na hawak niya sa kanyang nanginginig na kanang kamay. Isang lumang bakal na ginagamit sa pagpatay. Isang paltik na malamang ay binili niya mula sa mga sindikato noong siya ay nagtatago mula sa kanyang mga utang sa sugal. Tinutukan niya si Elena ng baril. Nakita ko na, Elena, nakita ko na ang katotohanan. Kayong dalawa, pinagtulungan ninyo ako. Kinuha ninyo ang lahat sa akin. Sigah ni Mateo. Ang lawi ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. Umiyak ng malakas si Elena, lumuhod sa sahig at nagmakaawa. Hindi, Mateo. Mahal kita. Siya ang gumawa ng lahat ng ito. Siya ang nagplano ng pagbagsak mo. Huwag mo akong patayin. Kapag pinatay mo ako, sasabihin ko sa mga pulis ang ginawa mong pagputol sa preno ng sasakyan ng kanyang ama doon sa bangin sa Baguio. May hawak akong katibayan. May magalitrato akong di pakikipag-usap mo sa mga pumatay sa kanya. Mas lalong nagdilim ang mukha ni Mateo nang marinig ang pagbabanta ni Elena. Wala na akong pakialam sa mga pulis. Wala na akong buhay. At isasama ko kayong dalawa sa impyerno. Inilipat ni Mateo ang baril at tinutok ng direkta sa aking mukha. Ang malamig na dulo ng bakal ay ilang pulgada lamang mula sa aking noo. Naramdaman ko ang pagtulo ng malamig na pawis sa aking likuran. Ang amoy ng alak, pawis, at bakal ay humalo sa hanging pinapalamig ng bagyo sa labas. Pumikit ako, inihanda ang aking sarili sa nakakabinging putok na tatapos sa aking paghihirap. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, isang malakas na pagkabasag ng salamin mula sa bintana ng balkonahe ang yumanik sa buong kwarto. May isang matangkat na anino ang tumalon mula sa dilim gabi, sumugot kay Mateo tulad ng isang mabangis na leon, at itinulak ang lalaki sa sahig. Si Hector. Nagsipagbuno ang dalawang lalaki sa sahig, nagpapalitan ang mabibigat na suntok na dumudurok ng laman at buto. Tumilapon ang baril sa ilalim ang kama. Sumisigaw si Elena habang tumatakbo palabas ng kwarto. Dala ang kanyang bag na puno ng ninakaw na alahas. Pilit inabot ni Mateo ang baril, gumagapang sa sahig na may halong dugo. Hinila siya ni Hector,
Ngunit nakakuha si Mateo ang isang mabigat na palamuti mula sa lamesa at inihampas ito ng malakas sa ulo ang investigador. Napasigaw ako nang makitang bumagsak si Hector, duguan ang nakangiting demonyo si Mateo habang tuluyan niyang nahawakan ang baril sa sahig. Dahan-dahan siyang tumayo, humihingal, at muling itinutok ang sandata sa amin. Ang kidlat sa labas ay nagbigay liwanag sa kanyang nakakatakot na mukha. Paalam, mahal ko, bulong ni Mateo. Ang kanyang daliri ay mariing pumindot sa gatilyo. Isang nakakabinging putok ng baril ang umalingaw-ngaw, na sinundan ng talsik ng malapot at mainit na dugo sa puting pader ng aming kwarto. May isang katawang bumagsak sa malamig na sahig kasabay ng malakas na paghampas ng kulok. Inasahan ko ang matinding hapding ng mainit na tingga na tatagos sa aking laman. Inasahan kong iyon na ang huling hininga ko sa mundong ito. Na ang huling makikita ko ay ang nakangiting demonyo na sumira sa aking pamilya. Subalit, hindi sa akin galing ang dugong tumalsik sa puting pader. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko si Mateo na nakahandusay sa sahig, humihiyaw sa matinding sakit. Bago pa man niya makalabit ng tuluyan ang gatilyo, ginamit ni Hector ang kanyang huling lakas upang sipain ang tuhod ng aking asawa. Tumilapon ang bala patungo sa malaking salamin ng aming aparador, binasak ito sa libu-libong piraso na umulan sa buong silid, hindi na ako nakisip. Ang takot na bumalot sa akin nitong makanakarang buwan ay naklawat na palitan naknak-apoy na tapang. Bago pa makabangon si Mateo upang pulutin muli ang baril na tumalsik malapit sa bukas at basak na pintuan ng balkonahe, tumakbo ako papalapit sa kanya. Ginamit ko ang buong bigat ng aking katawan at itinulak ko siya ng buong lakas. Dahil sa madulas na sahig at sa pakabigla niya sa aking ginawa, nawalan siya ng panimbang. Umatras siya, natapakan ang mga basak na salamin, at tuluyang nahulog sa mababang pasamanungang balkonahe. Narinig ko ang mahaba at nakakakilabot niyang sigaw na nilamon ng ingay ng malakas na ulan, sinundan ng isang malakas na lagapak mula sa ibaba. Isang tunog ng pagkabaling ng buto na umalingaw-ngaw mula sa madilim naming bakuran. Humahangos akong dumungaw sa balkonahe. Ang malamig na hanging dalangang bagyo ay humampas sa aking mukha. Sa ibabaw ngang matitigas na bato ngang aming hardin, nakahandusay si Mateo. Ang kanyang katawan ay nakapilipit sa isang hindi natural na ayos. Buhay pa siya. Umungol at sumusubok na gumapang, ngunit ang isa niyang binti ay bali at duguan. Ang haring nag-akalang hawak niya ang buong mundo ay isa na ngayong kaawa-awang nilalang na nakalugmok sa putik. Dali-dali akong bumalik kay Hector na nakasandal sa paanan ng kama, nakahawak sa kanyang nakdurugong Inalalayan ko siyang tumayo. Walang mga salitang lumabas sa aming mga bibig. Tanging ang magaan na pagpisil niya sa aking balikat ang nagsilbing pasasalamat at pag-asa na tapos na ang madugong gabi. Habang pababa kami sa hagdan, narinig namin ang nakakabinging wangwang ng sasakyan ng pulisya na papalapit sa aming tarangkahan. Malamang ay may nakarinig na kapitbahay sa putok nege baril. O marahil ay tumawag na si Hector nege mege alagat nege batas bago pa man siya sumugot dito. Pinasok ng mapulis ang aming bakuran at agad na inaresto si Elena na inabutan nilang umiyak at nakikipag-agawan sa mga guwardiya sa tarangkahan. Nakalat sa kalsada ang mga alahas at prang sinubukan niyang itakas. Natakpuan din nila si Mateo. Binuhat siya ang matagapagligtas patungo sa sasakyang pagamutan. Nakaposas ang makamay kahit pa namimilipit siya sa sakit. Lumabas akong bahay at lumapit sa kanya kahit na bumubuhos ang ulan. Tinitigan ko ang kanyang mukha na puno ng putik, dugo, at matinding kahihiyan. Hinubat ko ang aking singsing sa kasal, ang gintong singsing na naging simbolo ng kanyang kasinungalingan, at walang awa ko itong inihagis sa kanyang dibdib. Dalhin mo iyan, sabi ko. Ang boses ko ay mas malamig pa sa bagyong nananalasa. Iyan na lamang ang tanging yaman na maiuwi mo mula sa pamilyang ito. Ipagbili mo iyan para may makain ka sa loob ng rehas. Lumipas ang 6 na buwan matapos ang gabing iyon. Ang hustisya ay hindi naging bulat. Sa loob ng mainit at masikip na hukuman, napatunayan ng matagausik ang lahat ng kasalanan ni Mateo at Elena. Ang mapekeng papeles, ang manakaw na pera, ang pagtatangkang paglason sa akin, at ang pinakamabigat sa lahat, ang pagupa ni Mateo ngang makriminal upang sirain ang preno ngang sasakyan ng aking ama. Hinatulan silang dalawa ngang panghabang buhay na pagkakakulong. Nang basahin ng hukom ang hatol, umiyak ng malakas si Elena at sinisi si Mateo. Habang si Mateo naman ay nanatiling nakatungo, walang imik, tila isang patay na naglalakat, kinuha ng batas ang lahat ng kanilang kalayaan. Sa kabilang banda, unti-unti kong ibinangon ang aming negosyo sa tulong ni Don Arturo. Ang babaeng inakala nilang mahina at madaling mabaliw ay tinawag na ngayon sa pamilihan bilang isang babaeng may pusong bakal.
Pinalitan ko ang lahat ng matiwaling tauhan na ipinasok ni Mateo at ibinalik ang dangal ng kumpanyang itinayo nga aking ama. Isang hapon, pagkatapos ng aking trabaho, dumaan ako sa isang tahimik na sementeryo sa gilid ng lungsod upang dalawin ang puntot ng aking mga magulang. Sariwa ang simoy ng hangin at ang langit ay kulay kahel dahil sa papalubok na araw. Nag-alay akong nga puting bulaklak at tahimik na nagdasal. Nasabi ko sa hangin na sa wakas, makakapagpahinga na sila ng mapayapa. Nagawa ko na ang aking tungkulin, habang pinupunasan ko ang matuyong dahon sa ibabaw marmol na lapida, may naramdaman akong presensya sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko si Hector, nakasuot siya ng isang malinis at asul na polo, malayo sa madilim na kasuotan niya nun. Ang peklat sa kanyang noo ay nag-iwan ng isang maliit na marka, isang palatandaan ng laban na aming pinagdaanan. Nabalitaan kong naghahanap ka raw ng bagong pinuno ng seguridad para sa kumpanya. Sabi niya habang may tipit na ngiti sa kanyang ngalabi. Sawa na rin kasi akong magtagosam na madidilim na eskinita. Gusto ko na sanang isang matatag na trabaho. Tumawa ako ng mahina, isang tawa na matagal na panahong hindi lumabas sa aking dibdib. May kabigatan ang posisyong iyon, Hector. Kailangan kong laging kasama ang pinuno ng seguridad, kahit pa sa mga simpleng hapunan sa labas kapag araw ng linggo. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Handa akong tanggapin ang tungkuling iyon, lalo na ang tungkol sa mga hapunan. Sabay kaming naglakad palabas ang sementeryo habang unti-unting lumalatak ang dilim. Walang mabilisang pangako, walang mabilisang pag-ibig. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan at pag-asa. Kinagabihan, pag-uwi ko sa aming malaking bahay, tahimik ang paligid. Ang mapader ay napinturahan ng bago, at ang lahat ng lumang kagamitan na magpapaalala kay Mateo ay itinapon ko na. Umakyat ako sa aking kwarto. Ang hangin ay amoy lavender. Binuksan ko ang pinto ang aking bagong gawang aparador upang magpalit ang damit pambahay. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, kung saan ako nagtago at nalaman ang katotohanan. Ngunit habang kinukuha ko ang aking damit, may napansin akong isang kakaibang bagay na nakapatong sa ibabaw ng aking mga sapatos. Isang maliit at itim na sobre na walang anumang pangalan. Hindi ito narong kaninang umaga bago ako umalis. Walang sinuman ang nakakapasok sa aking silid maliban sa akin. Kinuha ko ang sobre. Nanginginig ang aking madaliri nang buksan ko ito. Sa loob ay may isang maliit na pirasong papel na naglalaman ng isang sulat kamay na hindi pamilyar. Binasa ko ang nakasulat, at muling bumilis ang tibok ng aking puso, na tila nagbabalik ang kilabot mula sa nakaraan. Naisip mo bang tapos na ang laro matapos makulong ng 2 pain? May natitira pang isang lihim na hindi mo alam tungkol sa aksidente ng iyong ama. Maghihintay ako. Napatitik ako sa kawalan habang hawak ang papel. Sino ang naglagay nito rito? Mayroon pa bang mas malaking kauwi na nagtatago sa dilim? Isang taong nakmamasid sa lahat ng aking galaw mula pa noong simula?